kasundo. Hello po. Meron tayong kasama today. Welcome. Doon tayo. Pakilala ko muna si Ma'am. Dito, ma'am, no? Hindi. Hindi po ba ang first? Veterano na. Ano po ang name natin? Hindi ko pa siya Ito, pakilala mo. Tino Lead. So, siya na ang bahala. Yes, si Ma'am Lourdes David siya ay member of the board for librarians at dati siyang Yes. professor sa Wow. UP for Library and Information Science. Yes. At syempre pag-uusapan natin related sa libraries and library science at ang parang importansya Oo nito naman. ngayong panahon. Sit down po. Andito pa ako, di ba? Let's sit down. Saan? Dati Dito? bumisita si Ma'am sa atin doon sa lumang bahay pa, di ba? Right. So, Oo, bago siya ganda dito sa nga bagong ngayon. bahay. Oo, di ba? Ang ganda. Thank you. bahay namin, Saan Sige ba po. ako? Kahit saan Dito? po. Saan niyo po Okay. gusto mo po? Halika, Anywhere dito, po. upo ka dito. Ayan. Dito lang ako. Dito ka. Oh, sige, dito ka. So, yun nga, like I mentioned earlier, no, pag-uusapan natin yung importance ng library science ngayong panahon na tinatawag information age na. Oh, modern. Modern na eh. Click-click na lang tayo. Pero ma'am, paano po ba naapektuhan ng, ito tinatawagan natin information age, yung kurso na library science? Actually, hanggat may informasyon at hanggat kailangan ng taong informasyon, hindi mawawala ang library science. Kahit may technology, kahit na may internet. Kasi kami pa rin yung nandun eh. Yes. Kami pa rin. Kasi index mo lahat yun, kakatalog mo lahat yun. So, pareho pa rin. Naiba nga lang yung hawak mo. Imbis na print, multimedia. Oo, nasa Tsaka online. internet Oo. na. Oo. Kaya pati ang CHED, na-recognize niya yun. So anong ginawa ng CHED? From the cluster ng education, nilipat siya sa cluster ng systems. So pati scholarship, binigay priority sa library science. I heard kasi, parang kanina na-mention ni Ma'am, na just this year, iniba yung curriculum nila from the old one to a new one para makapag-adapt dun sa ating ito, Right. information age. Ano Ma'am yung mga changes exactly? Na Okay, ang major change, dinagdagan ngayon yung aming computer subjects. So dati 6 units, ngayon 18 units. Times 3. Oo. Kasama na doon ang systems analysis and design, computer programming, mga foundation courses siyempre ng computer para maintindihan namin. Kaya kailangan talaga nag-upgrade ang librarian kasi hawak mo computer araw-araw. Nung isang araw nga may nagtanong ano nga ba yung cloud? So tinanong ko, syempre alam Ano ba ko, yun? library science ako eh. iCloud. Yes, hindi na alam namin eh. iCloud. Ma'am, hindi ko nga Explain mo, madam, yung yung cloud Kasi changer. ngayon, ang uso, di ba, pagka ikaw may mga database, marami kang servers. So, ang hirap-hirap mag-maintain ng server. Kailangan mo ng tao. Every now and then, papalitan mo yon, di ba? Ang mahal-mahal nun. Pag ginamit mo ang cloud, nilagay mo sa cloud, di wala ka na kailangan server. Yun po pala yung parang yung sa mga online job, sabi niya, kailangan ko ng mga voice-over artist, ganyan. Ika-cloud mo na lang yan yung mga files mo, parang ganun po. Tama. Yun pala yun, ma'am. Madaling makuha. Sila na nagmamanage, hindi na ikaw. Pero ang aking katanungan po, si Ma'am kasi ay ng Board of Examiners ng PRC. Yes, So, member. dahil sa nagbabagong teknolohiya, dahil sa nagbabagong panahon, nagbabago rin nag-a-adjust yung mga questions na ibinibigay natin sa mga examinees para sa pagle-license ng mga Yes. librarians. Oo, meron tayo ngayon tinatawag na outcomes-based Opo. education. So, kung dati ang tinatanong puro what, where, when, ngayon ang tinatanong situational. Kung ikaw ay binigyan ko ng ganito, titignan mo yan. Ano ang dapat mong gawin para ma-solve mo yung problema? Para hindi puro terminologies lang nakabit-kabisado. At saka puro no? history, Yes, ma'am. Yes. sino Puro yung memorization. tao. Wala na ngayon yun. Ang Mga kailangan application talaga, din. anong gagawin ko? Application Yung na. pagkakaintindi mo talaga. Kasi po yung mga librarians kasi ang laging tingin disiplinaryan. Tapos laging nakapuyod yung sa... Nalakas namin na malaki. Tinanggal ko na yung buhok mo. Tapos may stick na madala-dala. Boring Para daw. Miss Minchi na itsura. Oo. Actually, ibang-ibang library ngayon, maingay. Apo. And which of Discussion course we should area eh. really encourage. Bawal so na that- po yung shhh, ganun. Bawal na. Kaya pag merong pang nagaganon, sabihan nyo, wag na. Text kita, mama. Inintindak natin si Mama. Susumbong ko sila sa'yo. Because we wanted to encourage greater interaction Yes. between among the Right. students. Opo. Kasi ang library, hindi siya storehouse. Hindi siya storage ng information. Kailangan gamitin mo yon, so nagiging discussion area siya. Nagiging doon ngayon nagkikreate ng ideas, Tama po. pagka sila nakagamit ng materyales. So Tapos, ibang-iba.
ibang-iba. Yes. Ma'am, you mentioned something kanina earlier kasi nagchichikahan na kami on the way dito sa bahay ni Ma'am. Pero may Ganda ng mention bahay siya. niyo. Thank you po. Nasinira ko daw kanina. Ayun, Ma'am. You mentioned kanina something to do with dun sa ASEAN countries and yung Oh, certain yes. standards nila na I think medyo nagiging at par na tayo. Right. So can you tell us more about it po? Di ba meron tayong tinatawag na ASEAN Integration? Opo. ASEAN Economic Community 2015. Okay. Ang isa sa mga goals noon, yung mobility of professionals. Okay. So, ngayon, ang ginagawa namin, talagang tinitrain ang mga librarians para yung kanilang kwalifikasyon tanggapin sa ibang bansa. Apo. Para pag pare-pareho na ng kwalifikasyon, yung tinatawag nating ASEAN, ano bang tawag natin doon? Yung sa atin, Philippine Qualifications Framework. Tapos yung iba, merong Qualifications Framework. Minamatch ngayon yan. Kinakailangan paparehas. Kina-align. Opo, kinakailangan Standard. align. So, pwede tayong matanggap halimbawa ng ibang bansa pag ang kwalifikasyon natin recognized nila. Sa kanila din, opo. And vice versa. Madami pa po bang kumukuha ng library science sa Yun na gusto namin sana mas marami kasi tiyak na tiyak pagka ikaw kumuha ng library science, may trabaho ka. Ano ba, Ma'am, yung mga opportunities na pwedeng kunin ng mga graduate ng library science? Pagka hindi ka pa pumapasa ng exam, Opo. pwede ka nang exam pumasok din sa siya. library as library assistant, o bibliographer, documentation This is a officer. 4-year course din It's po, a 4-year diba? course. May oo. degree pa rin. Pero pag pumasa ka, yung title na librarian, nandun na yun eh. Opo. So, kahit nasaan ka nang pumasok, pwede. At saka yung ine-explain nyo nga po kanina na napaka-importante, buti nandito po kayo. Kung kumuha ka ng library science, nakapasa ka ngayon sa examination, tapos nakapagkaroon ka ng konti experience because of the ASEAN integration, Yes. pwede kang pumunta sa Singapore and yung sa Singapore, ma-hire ka doon kasi As library. yung standard natin, kasing level ng standard nila. Yes. And therefore, because pinapare-pares natin yung standard sa buong ASEAN. Tama yun. Pero meron din po ba tayong mga activities or programs para po ma-promote nga po tong kurso na to? Para mahikayat yung more and more students to take this course? Marami kaming programa, kaya lang alam mo ang problema natin, dahil yung ating mga libraries sa mga elementary school, tsaka high school, hindi ganun kagaganda, hindi nakikita ng bata na there is such a course, na meron palang ganung pwedeng pag-aralan. Until Ah? now. Yeah, I did not know na course pala. Oh, kita mo? Ang akala ko po, ma'am, wala lang mahanapan ng work yung mga librarian. Librarian. Kasi hindi ko talaga alam. Pero I think kasi, Sige. Ma'am, parang hindi lahat ng colleges or universities nag-offer ng ganitong Madami klaseng po, may madami pa course. po bang schools? Oo, I 76. think UP is one. 76. 76 schools naman. Okay. offer library and information science. Yun lang, hindi alam ng estudyante. Hindi sila kasi, aware, oo. kumbaga, di ba, ikaw, usually makikita mo, doktor, di ba, engineer, ganon, CPA, Nurse. yan ang mga gusto. Nurse. Hindi nila nakikita na pag ito kinuha nila, tiyak may trabaho sila. Pero di ba in the same manner that we encourage yung mga students, yung mga high school ngayon na kukuha ng course sa college, pwedeng library science, dapat maengganyo rin natin yung mga eskwelahan, mga universidad, at kahit mga institutions na may mga libraries, na dapat po i-improve naman nila yung mga library nila. Kasi nga po sabi nyo nga, paano ka pa maengganyo kumuha ng course na yan kung yung mismong posibilidad na pagtatrabahuhan mo, ang mga books na naandyan talaga naman pang history na. Pagkatapos di walang improvement, pagkapapangit-pangit na lang. Hindi kasi ginagawang priority rin yung library eh. Tama. Pero alam niyo, sayang kasi part of the work of the librarian is yung tinatawag natin magturo ng information literacy. Opo. Yung pagtuturo nun, formative years dapat. So elementary, high school, na ituturo mo na dapat yun. Kung paano siya makakilala ng problema, paano niya makahanap yung informasyon para makasolve ng problem, paano niya gagamitin yung informasyon. Nag-uumpisa yan sa formative years. But unfortunately, Yes. yun na nga ang kondisyon ng mga libraries natin. Hindi maganda. At saka maganda nga po siguro yung mga libraries, hindi lamang sa mga schools, kundi kahit sa mga LGUs. Makikita mo na talagang pinaprioritize ng mga LG, mga municipality, yung kanilang yung education ng kanilang mga kabataan, kahit mga out of school youth, kung may library. Kasi may May mapupuntahan mapupuntahan sila, makapagbabasa, makagagamit ng mga
ng mga computers, etc. And then makakapag-exchange ng informations. Merong batas tungkol sa community library Yes, ma'am. na dapat natin talagang ma-implement. Opo. Nakakatuwa nga po ngayon na you would be surprised din dun sa ibang mga schools, like yung mga private schools din, na pinopromote nila yung mga library din sa mga elementary students. Na tinuturuan nila paano mag-borrow ng book sa library, paano gamitin yung library card. That's also parang preparation din sa kanila eh. Tama yun. Diba? I mean, this is also good news na nagbago yung curriculum nila. And yun nga, para magiging at par na to dun sa ibang bansa. Kasi I just wanna share my experience back in UP. Kasi sa UP, there are, I think with other universities as well, merong quota and non-quota courses. Non-quota, yun yung parang mas madali kang makapasok. Unfortunately, yung iba ganun yung ginagawa nila. They take up, or yung kinukuha nilang course is yung library science, kasi it's non-quota. Tapos after Saka Mag-shift na. mag-shift sila sa Kasi quota. nandun na sila eh. Yes, One without best foot forward. Ginagamit mo lang na stepping stone. Yes, without realizing that this course is actually a good course and that can bring you to places, di ba? Actually, it's so good na after retirement, wanted ka pa rin. Wala ng trabaho. Ayaw ka pang pagpa-retire. Ayaw kang pag-retire mo sa gobyerno o sa private 60 eh. Yes, ma'am. Sa gobyerno, 65. Sigurado may nag-aantay sa yung library na walang librarian. Tsaka can you imagine yung feeling na no amount of money yung matutumbas dun sa knowledge na nakukuha mo inside library? Di ba kasi sobrang dami niyo pong alam na mga Saka libro. libre na yung Diba? mababasa mong libro. Oo. Hindi ka nabibili nun, nandun na lahat yung sa library. Tsaka information kasi ang expertise mo eh. Kaya kailangan basahin mo yung mga dyaryo, basahin mo yung kung ano-ano, to be able to assist your user. So may mga Yun. postgrad courses ba para ma'am sa library science? Oo. Ayun. From a Bachelor's of Library and Information Science, pwede kang tumuloy sa Master of Library and Information Science nang hindi ka kumuha ng bachelor's degree. Kita mo? So, any degree, Ngayon. pwede kang magtuloy. Yun. Siguro ma'am, ano na lang maipapayo natin or last words po natin sa mga magulang and mga estudyante na malapit na mag-college, ay mag-kolehiyo para mas makumbinse sila na take up Kukumbinsihin yung natin library sila science. talaga. Yes! Siguro simple lang ang masasabi ko sa mga magulang. Kasi sa ngayon, kami, mga 7,000 pa lang. So, pag binilang nyo, ilan ba yung universities, ilan yung special libraries, ilan yung public libraries, o by the way, mataas ang sweldo sa public library, ha? Kasi sa SSL, eh. Ang starting pay, mga 25. Not bad. Private, mas mataas pa. Ganon. Malaki. Pero may mga mamababa rin, di naman natin masisisi dahil sa kung tuition Yung fee lang yung budget, pinanggagalingan. Pero siguradong may trabaho ka and you will gain at least 2-3 years experience, di ba? So sa mga magulang, huwag na ninyo sila sana pakunin ng nursing kasi ang dami namin, Super dami na wala nga. silang trabaho talaga. Oo nga. At kung ang gusto lang ninyo, makapag-abroad ang inyong mga anak, ang dami kong librarians na nag-abroad. Kasi recognize po talaga ang galing ng Pilipino Wow. sa ibang bansa. So parang first choice tayo. So sa United States, ang dami-dami naming librarian, Singapore, the Middle East, Australia, New Zealand. So hindi siya local lang. So, tingnan po ninyo at mataas na po ang number of units namin sa IT. Kaya marami po sa graduates namin pumapasok din as systems developer. Ang mga sweldo po nila 6 digits. Wow! Ang laki! Ma'am, ito kahuli-huli ang tanong ko po. Oo. Passing percentage. Passing percentage namin sa new graduates, 70. Ganun kataas. So mataas na Oo, 70. pero mababa pa yon. Apo. Gusto namin mga 85 to 92. Wow! New graduates, ha? Apo, apo. Pero yung mga repeaters, yung mga hindi pumasa dati, napakababa dahil nga hindi sila marunong ng IT. Wala pa sila noon. So, kailangan mag-refresher course sila sa IT. Okay. Kailangan, ang dami na, 18 units of IT, di ba? Paano kang sasagot ng, paano gumawa ng program, di ba? Di pa nila Hindi na-take up pa yun. nila na-take up yun. So, O, kailangan na refresher. gumawa ng systems analysis at mag-design. Hindi pala nakuha. So, ginagawa naman namin, tinutulungan namin sila. Meron kaming mga courses na tinatawag natin continuing professional development courses
na pwede nilang kunin. Yun. Inspire naman ako. Marami pa tayong room for books dito sa bahay. Oh. Oh, wala Maraming salamat kapag po naghanap kami ng mga libro, kayo po ang hahanapin namin. Okay. Thank you so much, you Ma'am very much, Din. Lourdes David, for Thank you, gracing Din. our house. Maraming salamat po. Sana dumami ang aming estudyante. Yay! Yay! Hopefully